Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Crazy de la Calzada at maaari niyo kong tawaging Binibining Z. Sa araw na ito ay may bagong paksa na naman tayong tatalakayin. Ngunit bago ang lahat ay hingin muna natin ang presensya ng ating poong may kapal. Maaari ko bang anyayahan si Binibining Luwardo pang pangunahan ng ating panalangin? Ngayon naman ay ating itatala kung sino ang lumiban sa klase. Sa halip na sabihing present o andito ma'am, ay sasabihin niyo sa akin kung ano ang iyong pinakapaboritong parte ng iyong mukha. Sige, magsimula tayo kay Alinio Kim Ashley. Okay, ang kanyang kilay. Si Niza Claire, ang kanyang matangos na ilong. Lamoste Rochelle, okay, ang kanyang mga labi. Luwardo Kizzy Marie, ang kanyang mahahabang pilik mata. Mainam, nakakasaya sa puso na lahat ay nandito at handang matuto. Narito ang mga alituntut. Ngayon naman ay sisimulan natin ang ating paksa sa isang energizer. Inaanyayahan ko lahat na makikanta at makasayaw sa ipi-play ko na video. Bear Brand 840 grams, 279.50 pesos na lang. Price off, tibay on. The world thrives on my uniqueness. It shapes all. Okay, paki-on ang iyong mga camera at makisayaw at makikanta. Ako, isang Pinoy, sa puso't diba, Pinoy na isinila sa ating bansa. Ako'y Palestine sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal, nooy nagwika. Siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang linaw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isla. Wikang pang Bigyan natin ang ating mga sarili ng tatlong bagsak. Ngayon, ating aalamin kung may natutunan ba kayo sa ating paksang pinalakay kahapon. Tayo ay magbabalik tanaw sa ating natutunan. Ngunit bago ang lahat, narito muna ang mga alituntunin habang tayo ay nag-aaral. Una, makinig sa guro. Itaas ang kanang kamay kapag nanaising sumagot at makiisa sa mga aktibidad na gagawin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral. Kapag nanaising sumagot, laging tandaan na itaas ang kanyang kanang kamay. Okay, number 1. Okay, Ms. Lamoste. Sa teorya na ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay mula sa malaking tipak ng lupain na naghiwa-hiwalay matagal na panahon ang nakalipas. Ano kaya ito? Tama. Ito ay ang plate tectonic theory. Number 2. Sino ang gustong sumagot? Okay, Miss Alinio. Ayon sa teorya na ito, ang kapuluan ng Pilipinas ay bunsod ng mga pagtambak ng materyales galing sa pagsabog ng bulkan. Ano kaya ito? Tama. Ito ay volcanic theory. At ang panghuli, okay, Miss Ferolino, ito ay paniniwala, alamat, mito at kwentong bayan na ipanamana ng ating mga ninuno
upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi pa lubos na naipapaliwanag ng agham noon, kabilang na ang pinagmulan ng pagbuo ng Pilipinas. Ano kaya ito? Tama, Kaalamang Bayan. Mahusay at may natutunan kayo sa ating paksang itinalakay kahapon. Ngayon naman ay may paksa na naman tayong pag-aaralan. Ang unang akbang ay ang pag-andam sa habion. So sa screen makikita nyo ang isang bingo card. Lahat ba ay pamilyar sa larong ito? Sige nga, Miss Lamoste, ibahagi mo sa klase kung paano ito laruin. Tama. Ang unang makakabuo ng isang tuwid na linya, pahalang man ito, patayo o pahilis ay sisigaw ng bingo. Okay, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang maglaro ng bingo. Wow! Ang bilis naman ni Miss Angel. Sa iyong palagay, Miss Angel, ano-ano ang mga pisikal na katangian ng isang tatak Pilipino? Tama, kayo manggi ang kanilang mga balat. Saan naman kaya nagmula ang mga katangian na ito? At yun ay ating aalamin sa ating aralin ngayon. Okay? Ang pangalawang hakbang ang pag-instalar sa habion. Makikita sa screen ang isang diagram na magiging gabay natin sa ating pag-aaral ngayon. Ang pinagmulan ng mga sinaunang Pilipino na maipapaliwanag sa pamamagitan ng A. Teoryang Austronesiano, B. Teorya ng core population, at maisasabuhay sa pamamagitan ng Kaalamang Bayan, Kwentong Bayan, o Alamat. Pinagmulan ng sinaunang Pilipino, agham Teoryang Austronesiano. Ayon kay Peter Bellwood, isang professor ng Archaeology and Anthropology sa Australian National University, na ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Pinaniniwalaang sila ay nagmula sa Timog Silangang Asya, partikular sa Timog China o tinatawag na Taiwan sa kasalukuyang panahon. Ayon sa pag-aaral, ang ilang pangkat ng Austronesian ay naglakbay patimog mula sa kanilang kapuluan at nakarating sa mga bansa ng Indonesia, Malaysia, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island at Madagascar. Naging batayan ang pagkakatulad ng wikang ginagamit sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Ayon naman sa pag-aaral ni Wilhelm Solem II, ang mga Austronesian daw ang unang tao sa Pilipinas. Ang mga Austronesian ay nanggagaling naman sa Indonesia na nagtungo sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang makarating sila sa Timog China. Kabaliktaran naman ito sa sinasabi ni Peter Bellwood, ang layunin ng pagtungo ng mga Austronesian papunta sa Pilipinas ay makipagkalakalan sa Celebes at Sulu. Ano nga ulit ang kanilang layunin? Tama, ang makipagkalakalan. Masasabi natin na magkaiba man ang dalawang teorya tungkol sa mga Austronesian, ngunit may pagkakatulad ito. Isang patunay na sa paglalakbay ng mga Austronesian ay maiugnay sa kanila ang imbensyon ng bangkang may katig na dahilan ng palitan ng kultura at kalakalan sa sinaunang panahon sa bansa. Ngayon, sino nga ulit ang nagsasabing ang mga Pilipino ay nagmula sa mga Austronesian? Okay, Miss Siniza? Tama, si Peter Bellwood at si Wilhelm Solem II. Ngayon naman ay ang pinagmulan ng sinaunang Pilipino batay sa teorya ng core population. So ang unang tinalakay natin ay ang Austronesian theory, ngayon naman ay teorya ng core population. Ang teoryang core population ay inahain ng isang Pilipinong antropologo na si Felipe Landa Jocano ng Universidad ng Pilipinas, na ang mga Pilipino ay bunga ng isang mahabang proseso ng pagkabagong kultural at patuloy na imigrasyon ng mga Pilipino. Ayon pa kay Jocano, nahahati sa 4 na panahon ang kasaysayan ng Pilipinas. Una, narito ang 4 na kasaysayan ng Pilipinas.
Ang formative, kung saan ang mga Pilipino ay pagala-gala lamang at umaasa lamang sa biyaya ng kalikasan. Incipient, ang panahon kung saan nabuo ang mga pamayanang may kasanayan na sa industriya ng paggawa ng alahas, paghahabi ng tela at paggawa ng metal. Ang emergent, ang panahon kung saan ay may sariling paraan ng pagsulat at kaya na nilang gumawa ng mga kasangkapang yari sa metal at bubog. At ang panghuli, ang baranganik na nagmula sa salitang balangay at hindi nagtagal ito ay naging pangalan ng maliit at organisadong pamayanan na tinatawag na barangay na naging sentro ng kalakalan. Sino nga ulit ang Pilipinong antropologo na nahain ng teoryang core population? Tama, si Felipe Landa Hocano. Ayon sa kanya, ang kasaysayan ay nahati sa ilang panahon. Magaling! Ito ay nahati sa 4 na panahon. Ang formative, incipient, emergent, at barangani. Ilang mga buto ng mga sinasabing sinaunang tao ng Pilipinas ang natagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Una dito ay ang taong Tabon. Isang Homo sapiens na nahukay sa kuweba ng Tabon sa Palawan na kapareho na natagpuang labi sa iba pang panig ng Timog Silangang Asya. Isa naman ay ang taong Kalaw, natuklasan ng pangkat ni Dr. Armand Pijares, isang arkeologo mula sa UP ang buto sa paa ng isang sinaunang Pilipino sa kuweba ng Kalaw, Cagayan noong 2007. Nabuhay ito may 67,000 taon na ang nakalilipas at mas matanda kaysa sa taong Tabon. Lagi nating tatandaan na ang taong Kalaw ay mas matanda kaysa sa taong Tabon. Ano nga ulit ang dalawang teorya na ating napag-aralan? Tama, ang ating napag-aralan ng dalawang teorya ay ang Austronesian theory at ang teorya ng core population. Ngayon ay dadayo naman tayo sa pinagmulan ng sinaunang Pilipino batay sa kaalamang bayan. Sino ba dito ang mahilig bumasa ng mga kwento, mga alamat? Okay. Nakakasaya ng puso na kayo ay mahilig sa pagbabasa ng mga kwentong bayan. Ngayon naman ay ating babasahin ang kwento ni Malakas at Maganda, isang popular na kwento tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas na sina Malakas at Maganda. So, makinig na lamang kayo. Ang alamat ni Malakas at Maganda. Noong unang panahon, wala pang lupang tinatahanan ang mga nilalang. Ang buong daigdig ay nababalot pa lamang ng langit, karagatan at mga dagat. Wala pang tao, hayop o kahit anong buhay sa mundo. Isang araw, may isang malakas na ibon na lumilipad sa himpapawid. Pagod na pagod ito sa kakalipad kaya naghanap siya ng mapagpahingahan. Sa kanyang paglipad, nakakita siya ng isang malaking kawayan na palutang-lutang sa gitna ng dagat. Dahil sa pagkakapagod, tinuka niya ito ng paulit-ulit hanggang sa mabiyak. Sa pagkabiyak ng kawayan, may lumabas na 2 nilalang, isang malakas na lalaki at isang magandang babae. Ang lalaki ay pinangalanang Malakas at ang babae naman ay tinawag na Maganda. Namangha ang ibon sa 2 tao. Nagpasalamat si Malakas at si Maganda sa may kapal dahil sila ay binigyan ng buhay. Naglakad sila sa pampang at nakita nila ang magandang kalikasan. May mga puno, halaman, bundok at ilog. Doon sila nanirahan at nagsimulang bumuo ng pamilya. Mula kay Malakas at Maganda ay nagmula ang mga unang tao sa Pilipinas. Tinuruan nila ang kanilang mga anak na magtulungan, magtrabaho at magmahalan. Ang kanilang mga lahi ang naging sinaunang Pilipino na namuhay ng payapa at may malasakit sa kalikasan. Batay sa kwento, saan nagsimula ang mga sinaunang Pilipino? Okay, Miss Lopez? Binibining Lopez? Tama, ang mga sinaunang Pilipino batay sa kwento ay nagmula sa ni Malakas at Maganda. Ngayon naman ay mayroong isang alamat na ating pagtutunghayan, si Eva at Adan. Ang kwento na ito ay mula sa relihiyong Kristyanismo. Pinaniniwalaan nila mula sa kanilang banal na kasulatan na ang mga unang tao sa mundo ay sina Eva, ang unang babae, at si Adan na siyang unang lalaki sa mundo.
Sila ay nilikha ng Diyos na siyang pinagmula ng lahi ng tao sa mundo. Sa ating pangatlong hakbang, ang pagpanahi sa ilog. Gamit ang Venn diagram, paghambingin ang dalawang teorya ng pinagmulan ng tao sa Pilipinas. Magsulat ng hindi bababa sa 5 katangian o kalaman bawat teorya upang mailahad kung ano ang pagkakatulad at pagkakaiba nito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, ay maaari nyo nang ipasa sa harapan ang inyong mga papel. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating ika-4 na hakbang, ang pagtaktak sa panapton. Dito magkakaroon ng group work. Ang klase ay hahatiin sa 3 grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang teorya na kanilang gagawan ng malikhaing presentasyon. Maaring magpresenta sa pamamagitan ng poster, collage, infographics o digital presentation. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti kung ganon, simulan niya ang inyong gawain. At ngayon ay dadako na tayo sa ating panghuling hakbang, ang pagpahimutang o pagpasigarbo. Dito ay magkakaroon ng isang kinatawan bawat grupo upang ipresenta ang kanilang final output. Bawat kinatawan ay magkakaroon ng pagmumuni sa kanilang natutuhan tungkol sa paksang tinalakay. Simulan natin sa unang grupo. Ipakita ang iyong nilikhang output at sagutan ang mga gabay na tanong. Magaling! Ang napili ay ang teoryang Austronesiano dahil may mga ebidensya tulad ng mga gamit at panitikan na nagpapakita ng pagkakapareho ng kultura sa iba pang bansang Austronesiano. At syempre naman, mahalaga ito dahil nakakatulong ito para mas makilala natin kung saan tayo nagmula. Naiintindihan natin ang ating kultura at natuto tayong pahalagahan ng ating lahi bilang mga Pilipino. Okay, sa group 2 naman. Group 3. Magaling mga bata, bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 bagsak. Sa pag-unawa sa pinagmulan, nahuhubog ang may kabataang may pagmamahal sa bansa at pagkakaisa, na bahagi ng values education na isinusulong din ng SDG4 o Quality Education. Ngayon, sa isang malinis na sagutang papel ay sasagutan niyo ang pagsasanay na inihanda ko sa paksang ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Lahat ba ay tapos na? Itaas ang lapis kung tapos na. Mainam at nakikita ko ang lahat ay tapos na sa pagsagot. Ngayong natapos na ang ating aralin sa araw na ito, balikan natin ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Ano nga ulit ang 2 teorya? Yes, Miss Bantilan? Tama, ang Austronesiano na inihain ni Peter Bellwood at William Solheim at ang teoryang core population na inihain ni Felipe Hocano. At paalala lamang po na maging handa sa susunod nating aralin, ang interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Bilang guro, nakikita ko na ang lahat ay aktibong nakibahagi sa talakayan natin ngayong araw at malinaw na naunawaan ninyo ang mahalagang teorya tungkol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Sa tulong ng kolaboratibong gawain, na ipakita nyo na ang kakayahang magpaliwanag ng ebidensya at magpahayag ng sariling pag-unawa. Sa kabuuan, naabotin nyo ang layunin ng ating aralin at naipamamalas ang pagpapahalaga sa kasaysayan, pagkakakilanlan at pagmamalaki bilang Pilipino. Patunay na naging makabuluhan at matagumpay ang proseso ng ating pagkatuto. Ngayon ay bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 bagsak. Maraming salamat mga bata.
Hanggang sa susunod ulit. Goodness. Muna, kids.